Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti lamang po namin na ibahin ang totoong pangalan sa kahilingan na rin po ng may-ari ng kwento. Pakinggan po natin. Laking bahay ampunan si Donald. Iniwan na siya sa pintuan ng mga madre noong sanggol pa lamang siya. At doon na siya lumaki. Hanggang sa nag-18 at kailangan nang mamuhay sa sarili niyang mga paa. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ni Donald. Hanggang sa naging caretaker siya ng isang pagawaan ng sapatos sa Marikina. Sa edad na 19 anyos lamang. Siya ang ginawang caretaker ng pagawaan. Tagalinis, tagabantay, at ginawang utusan ng may-ari ng pagawaan. At sa edad niyang 19 anyos, ay may nakilala si Donald. May nagpadala ng text sa kanya na mula sa hindi kilalang numero. Nakakatawa nga dahil panay tuldok lamang yun at panay tandang padamdam o exclamation marks. At dahil halos wala namang nagtitext kay Donald, maliban lamang sa kanyang mga amo at kanyang mga katrabaho na palaging utos at pakisuyo ang laman, ay sumagot siya sa text na panay tuldok lamang. Hi. Yun ang sagot ni Donald na nilagyan niya rin ng mga tandang padamdam. Matapos ipadala ang mensahe, ay tinawagan ni Donald ang numero. At may sumagot na babae sa kabilang linya. Parang musika ito sa pandinig ng lalaki. Kung kaya't nabighani agad si Donald. At doon niya nakilala si Amay, ang nagmamay-ari ng boses mula sa kabilang linya. Kwento nito, napulot lang din niya ang cellphone at sa pinaglaruan. At sa kadahilan ng hindi kagwapuan si Donald at may pagkakirat pa ang kanyang mga mata, ay pinagtiyagaan ni Donald na kausapin ang babae. Nauubos ang pera niya sa kakabili ng unli-load para palagi ang makausap ang dalagang nagpakilalang si Amay. At nang hindi pa makontento, ay binilhan ni Donald ng cellphone ang babae upang magka-chat sila sa Messenger.
Bigyan mo nga sa akin yung address mo para maipadala ko yung cellphone. Pinag-ipunan ko talaga to eh. Para ipadala ko sa'yo. Banggit pa ni Donald. Nagbigay naman ng kumpletong address si Amay. At mula ito sa Leyte. Hindi naman nagtaka si Donald at walang kagatol-gatol. Ipinadala niya ito sa nasabing address na ibinigay ni Amay. Matapos ang ilang araw, ay natanggap nito ang cellphone sapagkat nakatawag siya sa numero. Ang problema lamang ay hindi marunong magbasa si Amay. Kaya nahirapan si Donald na turuan ng babae kung papaano mag-Facebook. Ang totoo kasi niyan ay parang mahina ang utak ni Amay. Ayon kay Donald, ay parang sa kung tutuusin, ay halos magkasing edad sila ni Donald. Yun nga lamang, ang kakayahan ng utak ni Amay ay maihahalin tulad sa isang 9 na taong gulang na bata. Ganun siya kung paano mag-isip. Pero pilit itong binaliwala ni Donald. Kinausap niya pa rin ng kinausap si Amay. Pinagtiyagaan niya lamang dahil nalalaman niyang hindi naman siya kagwapuhan upang maging mapili pa. At kahit papano ay natutuwa siya. Lalo na sa pagiging bungis-ngis ni Amay. Tuwang-tuwa siya sa babae. Anong binubungis-ngis mo dyan? Singhal ni Donald. Sapagkat nakailang ulit na siya makapagsabi ng instruction kay Amay, ngunit hindi pa rin ito mabuksan-buksan ang messenger. Nakailang ulit ng paliwanag si Donald. Mga lagpas 10. At saka pa lamang nabuksan ni Amay ang messenger. Saka pa lamang niya nakuha ang pinapagawa sa kanya ni Donald. At dun pa lamang nakita ni Donald ng tuluyan ang muka ni Amay sa screen. May pagkatsabi ito. At may bahid pa nga ng uling ang pisngi nito. Pero ganun pa man, ay baliwala yun kay Donald. Sapagkat ang totoo, nakukitan si Donald sa babae sapagkat gustong gusto niya ang masayahing aura nito. Anong nangyari sa mata mo? Tanong naman ni Amay kay Donald. Patungkol sa kanyang depekto sa mukha. Ayun ba? Wala yan. Para malayo pa lang. Kinikindatan na kita. Pabirong tugon ni Donald. At biglang bumungis-ngis naman ang dalaga. Bilang tugon nito.
Naging masaya ang usapan ng dalawa at inugali na ni Donald na tawagan si Amay sa messenger upang kahit papano ay maipakita niya ang buhay niya sa Maynila. Habang sa kabilang banda naman ay pinapakita ng babae ang naging buhay nito sa probinsya. May alaga raw itong mga baboy at manok, may sariling hardin, at mahilig gumala-gala sa ilog. Naging magkausap sina Donald at ang babae ng 2.5 taon. Hanggang sa napagpasya ni Donald na bisitahin ng babae sa probinsya ng Leyte. Pinag-ipunan ni Donald upang makabili ng tiket, pasakay ng eroplano, makarating lamang sa naturang lalawigan. Excited na si Donald at sa wakas ay makakarating na rin siya at maaaring makapagbakasyon sa ibang lugar, sapagkat laking Maynila nga siya at wala siyang probinsya. Pagdating sa Kapitolyo sa Leyte ay sumakay pa ulit si Donald ng isa pang sasakyan. Sumakay siya ng bus hanggang sa makarating siya sa nasabing bayan na nakasaad sa address na ibinigay ng babae. Pagkadating dun ay nakarating siya sa isang palengke. Muli ay sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa ibinigay na address ni Amay. Tumambad kay Donald ang isang lumang bahay sapagkat doon huminto ang nasabing tricycle. Nagpasalamat si Donald sa paghatid sa kanya. Nagpasalamat siya sa driver. At saka kumatok sa gate ng nasabing bahay. Maya-maya ay isang dalagang katulong ang lumabas mula sa bahay. At doon na nagtanong si Donald kung naririyan ba si Amay. Sinong Amay? Wala kaming kilalang Amay. Supladang tugon ng babae. Pero ma'am, ito po yung address na ibinigay sa akin eh. Agad na tumalikod ang babae at hindi na pinakinggan pa si Donald. At saka sinaraduhan na siya ng gate. Wala nang nagawa pa si Donald kung hindi ang magtanong-tanong sa mga nagdaraan. Hanggang napadpad siya sa isang barangay at dun pa siya nagtanong-tanong. Pinatawag naman ng kapitan ng barangay ang may-ari ng bahay na isa palang matandang dalaga. Siya si Ginang Salcedo. At tulad din ng sinabi ng katulong na suplada, ay walang Amay o ganong babaeng nagngangalan sa kanila. Walang Amay na nakatira sa kanilang bahay. Tugon ni Ginang Salcedo.
At pinatunayan pa yun ng kapitan ng barangay sapagkat kilala niya ang matandang dalaga. Kung kaya't sinigunda nila na wala talagang amay na nakatira doon. Ganun po ba? Pero ito lang po kasi ang sabi sa akin. Katunayan po niyan, nagpadala pa nga po ako ng cellphone sa address na ito eh. Pagpapaliwanag pa ni Donald. At yung cellphone na pong yun, natanggap naman po. Dagdag pa ni Donald. Ayun ba? Nako, ninakaw yun eh. Ninakaw yun. Tugon naman ni Ginang Salcedo. Baka yung Amaya ang nagnakaw. Hindi ba, ma'am? Tugon pa ng ibang nasa barangay. Hindi naman po siguro kasi po sa kanya ko po talaga yung pinadala eh. Tugon pa ni Donald. Kung ganun po, baka po may kakilala na lamang po kayo na chubby po ang itsura, na may pagkamorena po. At inilarawan ni Donald ang itsura ng kanyang kausap. Subalit, kunot ang noo nila kapitan at maging ni Ginang Salcedo sa pagsasalarawan ni Donald sapagkat hindi nila alam kung sino ang tinutukoy ng binata. Tila walang nakakakilala talaga kay Amaya sa lugar na to. Kung kaya't ang ginawa ni Donald, naisipan niyang buksan ang kanyang cellphone at ipakita ang pag-uusap nila ni Amaya sa kanyang chat. Binuksan niya ang messenger para ipabasa sa mga ito ang kanilang mga private messages. Subalit pagkabukas ng messenger ni Donald, ay biglang nawala ang mga messages ni Amaya. Inisa-isa niya ito. Subalit, wala na talaga ang mga messages ni Amaya. Maging ang pangalan nito sa kanyang contacts ay biglang naglaho. Hindi na niya makita pa ang kausap niya, maging sa kanyang cellphone. At wala talagang nakakakilala kay Amaya mula sa malaking bahay at maging sa barangay at mga kawani nito. At sa kadahilan ng walang napala, ay napahiga na lamang si Donald sa plaza ng barangay upang kahit paano yung makatipid man lamang. At habang doon nagbumuni-muni, ay doon naman niya nakilala si Ditas. Ay, sir, nakakain na po ba kayo? Tanong naman ng dalaga kay Donald. Malapit lang sa plaza ang bahay na ito. At tulad ni Donald, ay may pisikal na depekto si Ditas. Hindi ito nakakalakad ng maayos sapagkat nagkaroon ito ng polio
nung bata pa lamang. Tinanggap ni Donald ang alok na pagkain ni Ditas. Nagpasalamat ang binata sa mga natanggap na pagkain. Maya-maya, dumating din ang tatay ni Ditas at inimbitahan si Donald na doon muna sa kanila matulog pansamantala. Ayon sa tatay ni Ditas, ay meron silang bodega ng mga kopra na pwedeng tulugan ni Donald pansamantala. Nung mga sumunod na araw, ay ginugol ni Donald ang kanyang oras sa paghahanap kay Amayi. Ngunit, hindi niya talaga ito makita. At nagkataon naman na naghahanap din ng trabahador ang tatay ni Ditas, kung kaya't nagpresenta na lamang si Donald na siya ang magtrabaho sa koprahan ng tatay ni Ditas. At parang gusto na lamang ni Donald na manatili sa Leyte at doon manirahan. Hanggang sa lumipas ang 3 taon nang magtrabaho si Donald sa koprahan. Isang araw, habang abala si Donald sa koprahan nila Ditas, ay may nakilala si Donald na isang matandang lalaki. Palagi niya itong nakikitang dumaraan dito, umaga at tuwing hapon lamang. Bagamat hindi ito pinapansin ng mga taga rito, si Donald naman, sa tuwing nakikita niya ang matanda, ay lagi niya itong inaalok ng kanyang pagkain. At hindi nagtagal, ay nagkaroon ng pagkamabutihan si Donald at si Ditas. At habang nakita ni Donald ang matandang lalaking laging dumaraan sa koprahan nila Ditas, ay sinabihan siya nito, "Amang, yung hinahanap mong dalaga, wag mo na siyang hanapin pa. Mas makabubuting si Ditas na lamang ang pagtuunan mo ng pansin." Sambit ng matandang lalaki at saka umalis ito. Natawa naman si Donald sapagkat wala naman na siyang sinabihan tungkol sa paghahanap niya kay Amayi. Pero binaliwala lamang ito ni Donald. Sumunod na araw, ay naitanong niya ito sa matandang lalaki. Ay, tay, paano niyo po nalaman na may hinahanap po akong babae? Iyon ba, Amang? Sapagkat nakita kita nung naghahanap ka sa may barangay at narinig ko ang iyong pakay. Ilang taon nang lumipas. Huwag mo nang sayangin ang oras mo doon. Mas makabubuting igugol mo ang sarili mo sa taong nababagay sa iyo. Sambit pa ng matandang lalaki. At hindi nagtagal, ay nagpakasal si Donald at si Ditas. Nagpakasal sila sa may simbahan. At sa Nyugan, doon ginanap
ang kanilang handaan. Lahat sa barangay ay nakisaya. Maliban lamang sa matandang lalaki na palagi anyang nakikita. Nagtaka rin si Donald sapagkat sa araw-araw ay lagi niyang nakikita ang matanda. Bakit nitong araw ng kasal niya ay biglang hindi dumaan ang matandang lalaki? Kung ang matandang lalaki kung titingnan ay nakasuot ng gusgusing damit at ilang beses na rin inalok ni Donald, ngunit mariin itong tinanggihan ng matandang lalaki. Matapos ang kasal ay nagkaroon ng matiwasay na buhay mag-asawa ang dalawa. Nagkaroon sila ng maliit na kubo sa niyugan at naging mayabong ang gulayan sa kanilang taniman. Bukod pa riyan ay nabiyayaan sina Donald at Ditas ng 2 anak. Simula ng kanilang araw ng kasal ay hindi na rin nakita ni Donald ang matandang lalaki. Ngunit makalipas ang ilang taon, ay may napansin si Donald sa may sagingan. Nakakubli ito na parang nagtatago. At nang mapansin niya, ay ang matandang lalaki. Biglang napamulagat si Donald. At biglang gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi sapagkat agad niyang nakilala ang matandang lalaki. Pagkakita sa kanya ng matandang lalaki ay tuwang-tuwa ito at napaluha ito sa labis na galak. "Magaling, amang, magaling. At sinunod mo ang aking payo. Alam mo ba, tama ang ginawa mo sapagkat ang babaeng hinahanap mo ay hindi mo kauri." Biglang natigilan si Donald sa sinabi ng matandang lalaki. Ang hinahanap mong babae ay hindi tao. Kaya kita sinabihan na sa iba na lamang igugol ang iyong panahon at atensyon sapagkat hindi kayo magkauri. Pero huwag kang mag-alala. Natutuwa para sa'yo ang babaeng hinahanap mo. Katunayan yan. Kaya mayabong ang anyong ani sapagkat tulong ito sa iyo ng babaeng hinahanap mo. Sambit pa ng matandang lalaki. Lo, paano niyo po nalaman ang mga ito? Tanong pa sana ni Donald. Ngunit pagkalingon niya, ay nakalayo na ang matandang lalaki. Nagtuloy-tuloy ang magandang buhay ng mag-asawang si Donald at Ditas at naging masaya at masagana ang kanilang buhay sa koprahan.
Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Ani Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy. Shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera. Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa. Shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi. Shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea. Shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.